Natuwa si Guning, ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Sa halip, nag-concert siya sa babae at parang natakot. Talaga. Sa tingin ko ikaw ay tama, hindi ko marenta ang tindahan. Hindi ko pa siya binibigyan ng pera kung tutuusin. Nang marinig iyon, nasiyahan ang babae. Mabuting babae. Ayokong makita ka, isang magandang babae, na sinira ng mga hudlom na iyon, kaya mas mabuting lumayo ka kay Dulefeng. Wala siyang pakialam sa buhay ng iba. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Guning sa kanya at umalis. Nang naghihintay ng taxi si Guning, tinawagan niya si Chen Darong at sinabihan siyang maghatid ng isang batch ng mga tunay na antik kasama ang mga handicraft sa CTB. Napakaganda ng mga handicraft na ginawa ng Xiangyan Antique Store dahil may sariling production room ang Xiangyan Antique Store. Hindi ito malaki, ngunit maaari itong magbigay ng sapat na mga kalakal para sa Xiangyan Antique Store. Gayunpaman, nagpasya si Guning na palawakin ang production room ng Xiangyan Antique Store, at itinalaga niya ang gawaing ito kay Chen Darong. Nagbebenta sila ng mga handicraft na ginawa ng Xiangyan Antique Store sa buong bansa. Ang Xiangyan Antique Store ay lubos na kumikita, kaya nagkaroon sila ng sapat na pera upang makamit ang layuning iyon. Sa katunayan, si Chen Darong ay mayroon ding kaparehong ideya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi nagkaroon ng magandang pagkakataon, dahil sinabi ni Guning sa kanya na siya ang mamahala dito ngayon, syempre, siya ay magsisikap na maisakatuparan ito. Sinabi rin sa kanya ni Guning na tiyakin ang mataas na kalidad habang dinadagdagan ang dami, dahil hindi rin mura ang mga handicraft. Mga ad ng Pub Future. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay na pinahinto ni Guning ang isang taxi, at agad na sumakay dito. Hindi siya umalis patungo sa bahay ng pamilyang Tang, ngunit binisita si Tang Haifeng sa ospital. Nagpasya siyang makipag-usap sa kanya tungkol sa pamilya mo. Pagkatapos ng pagsusugal kasama si Chi Tianlin, bumalik sina Zhuo Jiangqui at He Xiyin sa HK. Ang kanilang plano ay bawiin ang 2% ng mga bahagi ni Chi Tianlin sa kasino ng pamilyang He ayon sa presyo ng merkado kung matalo si Chi Tianlin sa laro. Ang kasino ng pamilyang He ay umabot sa 6% ng merkado ng pagsusugal sa HK. Si Chi Tianlin lamang ang nagmamay-ari ng 5% na bahagi ng kasino ng pamilyang He, na nagkakahalaga ng daan-daang milyong yuan ayon sa presyo sa merkado. Imposible para sa kanila na bawiin ang lahat ng kanyang shares, dahil hindi papayag si Chi Tianlin, maliban kung gumamit sila ng puwersa. At ang pamilyang He ay hindi pa handang sirain ang kanilang relasyon sa Kiringang. Nagulat sila, biglang lumitaw si Guning at nawalan pa sila ng 1% na bahagi sa biyaheng ito, kaya ngayon ay nagmamay-ari na si Chi Tianlin ng 6% na bahagi ng kasino ng pamilyang He. Hindi ito nagkaroon ng malaking epekto sa negosyo ng pamilyang He, ngunit alam nilang tanggapin ang kabiguan. Sa ward ng ospital, nakikipag-chat si Jiang Lahua kay Tang Haifeng, at 2 bodyguard ang nakatayo sa pintuan. Nang dumating si Guning, umupo si Jiang Lahua sa sala, dahil gustong makausap ni Guning si Tang Haifeng ng pribado. Lolo, kumusta ang relasyon sa pamilya Tang at sa pamilya mo? Tanong ni Guning. Nang marinig iyon, itinaas ni Tang Haifeng ang kanyang kilay. Well, hindi masyadong maganda, hindi rin masama. Napanatili namin ang magandang relasyon sa negosyo ng higit sa 1 dekada. Sa salita, hindi close ang 2 pamilya madaling maliban sa negosyo. Ano? May problema ba sa pamilya mo? Tanong ni Tang Haifeng. Mga ad ng Pub Future. Nagpunta ako sa Antai-Gong Kalye ngayon. At nasasagasan si Mo Wenqi habang nasa isang lihim na pagpupulong siya kay Tang Demang, ngunit hindi ko narinig ng malinaw ang kanilang pag-uusap, sabi ni Guning na may seryosong mukha. Nang marinig iyon, nagalit si Tang Haifeng. Dapat ay tinutulungan ni Mo Wenqi si Tang Demang na magplano laban sa pamilyang Tang. Lolo, maaari mo bang sabihin sa akin ang kwento tungkol sa pamilya mo, lalo na kay Mo Zoxen? Tanong ni Guning. Hindi alam ni Tang Haifeng kung bakit interesado si Guning kay Mo Zoxen. Ngunit sinabi pa rin niya,
Si Muzoxen ay ipinanganak sa isang mahirap na kanayunan, ngunit siya ay isang napakahusay na binata noon, at nanalo sa puso ni Miss Zhou. Ang pamilyang Zhou ay hindi pumayag sa kanilang kasal sa simula, dahil may malaking agwat sa pagitan nila, ngunit ayaw ni Miss Zhou na iwan si Muzoxen. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nabuntis. At ang pamilya Zhou ay kailangang sumang-ayon sa kanilang kasal, 20 taon na ang nakalilipas. Ang pamilya Zhou ay hindi masyadong mayaman. Ngunit mabilis na lumago ang negosyo nito sa tulong ni Muzoxen, kaya naman, unti-unti siyang tinanggap ng pamilya Zhou at hinayaan pa siyang kunin ang negosyo ng pamilya nito. Mga 7 o 8 taon na ang nakalilipas, biglang nalaman ni Miss Zhou na si Muzoxen ay may anak na bago sa kanilang kasal, at nagkaroon ng matinding pagtatalo sa kanya. Nalaman ng maraming tao ang tungkol sa sikretong iyon, ngunit mahal pa rin ni Miss Zhou si Muzoxen at hindi siya hiniwalayan. Yun lang ang alam ko. Matapos marinig iyon, naisip ni Guning na malamang na iniwan ni Muzoxen ang kanyang dating asawa para sa isang mayamang tagapagmana. Bueno, may isang subordinate sa aking kumpanya na malapit sa kahawig ni Muzoxen, at magkapareho pa sila ng apelyido. Nang banggitin ko ang pangalan ni Muzoxen sa isang pakikipag-usap sa kanya, nagkaroon siya ng kakaibang reaksyon. Sa tingin ko, malamang na magkakamag-anak sila sa isa't isa, sabi ni Guning. Posible ba na siya ay anak ni Muzoxen at ng kanyang dating asawa? Sabi ni Tang Haifeng. Sinabi ko na sa kanya na imbestigahan ang pamilya mo, sabi ni Guning. Natigilan si Tang Haifeng saglit, pagkatapos ay sinabi, maaaring si Muzoxen ang kanyang ama. Noon pa man ay nararamdaman ko na napupuot siya kay Muzoxen, sabi ni Guning. Kahit ano pa man, umaasa ako na maaari kang maging alerto sa posibilidad na ang pamilyang mo ay maaaring makipagtulungan kay Tang Demang. Kung ang taong nagtatrabaho para sa akin ay maghihiganti sa pamilya mo, hindi ko siya pipigilan. Malinaw itong inilagay ni Guning. Ang pamilya Tang ay may matagal ng relasyon sa pamilyang mo sa negosyo, kaya tutulungan ng pamilyang Tang ang pamilyang mo kung ang pamilyang mo ay makatagpo ng anumang problema. Sinabi ni Guning kay Tang Haifeng ang kanyang saloobin ngayon, kung minsan hindi matukoy ni Tang Haifeng ang kanilang mga kaalyado mula sa mga kaaway. Naiintindihan ko, at papanig ako sa iyo, sabi ni Tang Haifeng. Kahit na ang pamilya mo ay may problema, hindi tungkulin ng pamilyang Tang na tulungan sila. Si Guning, gayunpaman, ay miyembro ng pamilyang Tang. Malinaw na pipiliin ni Tang Haifeng si Guning kaysa sa pamilyang mo. Dahil inayos na ni Guning ang isang tao na gagawa ng investigasyon, hihintayin na lang ni Tang Haifeng ang resulta. Si Tang Xinru ay nagtrabaho lamang sa Tanghuang Group sa maikling panahon, ngunit siya ay na-promote na upang mamahala ng ilang financial chart dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Gayunpaman, siya ay nasa problema ngayon. Si Tang Xinru ay nagkamali sa pag-type ng isang mahalagang figure, at nawalan ng 2 milyong yuan ang kumpanya. Sa makatuwid, nagpa siya ang Tanghuang Group na tanggalin siya. Nang marinig ni Tang Xinru ang balita, nagulat siya, dahil naalala niyang tama ang pagkakatype niya nito. Gayunpaman, siya ang namamahala sa chart ng pananalapi ngayon, kaya kinailangan niyang managot sa malubhang pagkakamali. Gayunpaman, hindi pa rin niya maisip ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Gayunpaman, walang sino man sa departamento ng pananalapi ang naawa sa kanya, dahil ang kanyang mabilis na promosyon ay hindi nasiyahan sa lahat sa mahabang panahon. Kasama ang finance manager na si Yuli. Si Yuli ay nasa 30 taong gulang, at siya rin ay isang bihasang manggagawa sa pananalapi dahil maaari siyang maging isang finance manager sa murang edad. Bukod dito, nagkaroon siya ng ambisyon na maging punong opisyal ng pananalapi, kaya hindi siya nakasama ng kasalukuyang CFO. Mula nang sumali si Tang Xinru sa Tanghuang Group, ang kasalukuyang CFO ay tinatrato siya ng husto. At maraming beses na ninakaw ni Tang Xinru ang kanyang mga assignment, na ikinainis ni Yuli at napukaw ang kanyang pakiramdam ng krisis sa parehong oras. Natakot si Yuli na ang kasalukuyang CFO ay i-promote si Tang Xinru upang palitan ang kanyang posisyon. Pagkatapos ng lahat,
Ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na si Tang Xinru ay isang napakahusay na nagbabalik sa pananalapi. Bagamat katatapos lang ni Tang Xinru sa kanyang unibersidad, mayroon na siyang mayaman na karanasan sa pananalapi bilang isang intern. Malamang na si Tang Xinru ang papalit sa kanya sa kumpanya. Dahil si Tang Xinru ay tinanggal dahil sa isang seryosong pagkakamali, mas masaya siyang makitang nangyari ito, at mabilis na tumayo para pagtawanan si Tang Xinru. Di ba laging sinasabi ng CFO na mas magaling ka sa iba sa amin? Paano ka nakagawa ng ganoon kabigat na pagkakamali? I think binaygo mo talaga siya. Natuwa si Yuli sa pagkabigo ni Tang Xinru. Pinanliitan ni Tang Xinru si Yuli, at naisip na maaaring si Yuli ang nag-frame sa kanya. Maraming beses nang nakasalansan ni Yuli ang deck laban sa kanya. Malinaw kong natatandaan na hindi ako nagkamali ng pag-type. At ngayon ay seryoso akong nagtataka kung na-frame mo ako. Dahil alam ng lahat kung gaano mo kagustang ayusin ang mga bagay laban sa akin sa departamento ng pananalapi, sabi ni Tang Xinru, na nakatingin ng diretso sa Yuli. Nang marinig iyon, lahat ng tao sa finance room ay tumingin kay Yuli. Totoong alam nilang lahat na pinakaayaw ni Yuli kay Tang Xinru. Bagamat lahat sila ay nagseselos kay Tang Xinru, at wala ni isa sa kanila ang naawa sa kanya nang siya ay tinanggal, wala rin silang ideya na i-frame siya. Sa pagkakataong iyon, nagulat silang lahat nang marinig nila na posibleng na-frame ni Yuli si Tang Xinru. Tang Xinru, huwag mo akong sisihin sa sarili mong pagkakamali. Hindi kita na-frame. Nagmamadaling nakipagtalo si Yuli, ngunit si Tang Xinru ay lalong naghihinala sa kanya. Gayunpaman, si Tang Xinru ay walang anumang katibayan, at siya ay tinanggal na. Dahil mismo kay Yuli, walang kaalam-alam si Tang Xinru na nalaman ng senior management ng kumpanya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at sinamantala ang pagkakataon na maalis siya. Sa totoo lang, ito ay ideya ni Quan Mingkai. Kung pinaalis nila si Tang Xinru nang walang makatwirang dahilan, malalaman ni Tang Xinru na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nalantad, at ang utak sa likod ng Pakana ay malalaman na ito, na makakasira sa kanilang plano. Bahagyang natarante si Yuli dahil pareho siya ng ideya, ngunit si Tang Xinru ay tinanggal sa trabaho bago siya makakilos. Pagkatapos noon, umalis si Tang Xinru sa Tanghuang Group at umuwi. Nang umakyat siya sa silid-aralan upang sabihin kay Tang Weiyong ang masamang balita, narinig niya ang daing ng isang babae ng kasiyahang sexual mula sa direksyon ng silid ni Tang Weiyong. Tumigil kaagad si Tang Xinru, pagkatapos ay bumalik upang manood ng TV sa sala. Ang ina ni Tang Xinru ay pumanaw ilang taon na ang nakalipas, kaya normal lang na may ibang babae si Tang Weiyong. Siya ay isang lalaki kung tutuusin, at may mga pangangailangang sexual kahit na siya ay mas matanda. Makalipas ang halos kalahating oras, nagpakita ang babaeng nakipagtalik kay Tang Weiyong. Nasa early 30s na siya, maganda at sexy, pero parang isang puta. Hindi siya isang babae, ngunit isang nangungunang kabit sa isang clubhouse, at nakipagtalik siya sa hindi mabilang na mga lalaki para sa pera. Walang pakialam si Tang Weiyong dahil gusto lang niyang makipagtalik. Higit sa lahat, pamilyar siya sa kanya. Upang maiwasan ang pagkikita ng pamilyang Tang, si Tang Weiyong ay bihirang lumabas, kaya't siya ay nakikipagtalik sa babaeng ito sa bahay sa bawat oras. Malaki ang ginawa ni Tang Weiyong sa kanya pabalik sa Bansaway, kaya sinundan niya si Tang Weiyong mula noon, at nagtatrabaho para sa kanya. Nang makita ng babae si Tang Xinru, nagulat siya at napangiti. Xinru, bakit ka umuwi? Oras pa ng trabaho, di ba? Natanggal ako sa trabaho, mahinahong sabi ni Tang Xinru. Ano? Tinanggal ka? Ang tanong na iyon ay hindi mula sa babae, ngunit si Tang Weiyong na nakatayo sa landing. Pagkatapos ay sinabi ni Tang Xinru kay Tang Weiyong ang lahat. Dahil naniniwala siyang panlilin lang iyon ni Yuli, sinabi niya kay Tang Weiyong na kinulit siya ni Yuli. Nang marinig iyon, hindi nag-alinlangan si Tang Weiyong, at wala rin siyang ideya na talagang ideya ni Quan Mingkai na sibakin si Tang Xinru sa oras na ito. Ama, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Tang Xinru. Mabuhay ka na lang.
Tingnan natin kung ano ang magagawa ng iba ngayon. Hindi sinisi ni Tang Wei yung si Tang Xinru, dahil wala itong kabuluhan. Sa sandaling ito, tinawag ni Tang Xinji si Tang Xinru. Ama, tinatawag na naman ako ni Xinji. Hindi kaagad ito sinagot ni Tang Xinru, ngunit sinabi niya kay Tang Weiyong. Parang hindi niya alam kung kukunin o hindi. Sumimangot si Tang Weiyong at hindi nasisiyahan dahil alam niyang walang magandang itinawag si Tang Xinji. Sagutin mo, at ilagay sa speaker, sabi ni Tang Weiyong sa malamig na tono. Sinunod ni Tang Xinru ang kanyang utos. Tang Xinru, ilipat kaagad ang 1,000,000 yuan sa aking account. Hindi ako pinalad ngayon at natalo na naman ako. Sa sandaling tanggapin ni Tang Xinru ang kanyang tawag, sinabi ni Tang Xinji sa nangingibabaw na tono. Nang marinig iyon, nanatiling kalmado si Tang Xinru gaya ng dati, ngunit galit na galit si Tang Weiyong. Wala akong pera, sabi ni Tang Xinru. Itanong mo kay Papa, tanong ni Tang Xinji. Ngumisi si Tang Xinru. Ang kanyang ama ay hindi kailanman handang magbigay sa kanya ng 10,000 yuan, pabayaan ang 1,000,000 yuan. Binigyan niya si Tang Weiyong ng isang sulyap. Pagkatapos ay sinabing muli, sinabi ko sa iyo na ito na ang huling pagkakataon na binigyan kita ng pera sa huling pagkakataon, at hindi na ako hihingi muli ng pera kay tatay sa pagkakataong ito. Kung gusto mo ng pera, tawagan mo siya. Ikaw, galit si Tang Xinji. Kung maglakas loob siyang hingin kay Tang Weiyong ang pera, hindi niya tatawagan si Tang Xinru para dito. Kung hindi ka maglilipat ng 1,000,000 yuan sa aking bank account ngayon, sisisihin ka ni tatay kung ako ay bugbugin ng mga ito hanggang mamatay. Nanatiling tahimik si Tang Xinru, ngunit tumingin lang kay Tang Weiyong. Galit na sinabi ni Tang Weiyong, hindi ko iniisip na masama kung patay ka. Mawawala sa iyo ang huling sentimo ng yaman ng pamilya natin sa madaling panahon. Nang marinig ang boses ni Tang Weiyong, natakot si Tang Xinji, ngunit nagmakaawa pa rin siya. Tatay, maglipat ng 1,000,000 yuan sa aking account ngayon, kung hindi, ako'y mapatay nila, seryoso. Hindi naniniwala si Tang Xinji na papayag si Tang Weiyong na makita siyang binugbog hanggang mamatay, dahil kilalang kilala niya ang kanyang ama. Gaano man kahusay si Tang Xinru, siya, bilang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ama, ay sinadya upang kunin ang mga ari-arian ng kanilang pamilya. Pabayaan si Tang Xinji, kahit si Tang Xinru ay may parehong ideya. Ikaw, galit si Tang Weiyong, ngunit hindi niya makita ang kanyang nag-iisang anak na pinalo ng masama ng iba. Tang Xinji, ito na ang huling pagkakataon na bibigyan kita ng pera. Kung patuloy kang magsusugal, magsasayang ng pera at bumisita sa mga puta, ikukulong kita. Nagbanta si Tang Weiyong kay Tang Xinji. Si Tang Xinji, gayunpaman, ay hinayla ang kanyang mga labi at binigyan ang kanyang ama ng isang perfunctory na sagot. Sige, pangako hindi na ako susugal ulit. Hindi naniniwala si Tang Weiyong na tutuperin ni Tang Xinji ang kanyang salita, ngunit wala na siyang magagawa. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Tang Weiyong ang tawag kay Tang Xinji, at inilipat ang pera kay Tang Xinru, pagkatapos ay bumalik sa itaas. Binigyan ng babae si Tang Xinru ng isang sulyap na puno ng simpatiya, at nagsuot ng sensual na ngiti. Bakit hindi mo ako nakikita sa clubhouse ko ngayong gabi? Matutulungan kitang makapagpahinga ng kaunti. Kahit na siya ay iningatan ni Tang Weiyong bilang isang may bahay, hindi rin niya sinang-ayunan ang hindi patas na pagtrato nito kina Tang Xinji at Tang Xinru. Wala siyang karapatang makialam dito, ngunit handa siyang gumawa ng isang bagay upang pasayahin si Tang Xinru. Salamat, sabi ni Tang Xinru. Gusto rin niyang i-relax ang sarili. Nang makalayo ang babae, bumalik si Tang Xinru sa kanyang silid. Maya-maya, muling tumunog ang kanyang telepono, at ang tumatawag ay si Boan. Oh my dear Erin, talagang sinisira ng tatay mo ang basura niyang anak na bulok. Sabi ni Boan. Si Boan ay hindi kailanman naawa sa sinuman, ngunit ang pinagdaanan ni Tang Xinru ay talagang nakaantig sa kanya. Siguro iyon ang dahilan kung bakit niya ito nagustuhan. Alam ko, kalmado si Tang Xinru, dahil sanay na siya. Kamusta ang basura ngayon?
Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Napangiti si Boan. Sa pagkakataong ito, plano na naman ni Tang Xinru na mawala si Tang Xinji ng isa pang milyong yuan. Erin, bakit hindi mo na lang siya paalisin para hindi ka na mag-aksaya ng oras sa kanya? Naguguluhang tanong ni Boan. Kung tutusin, siya ang aking nakatatandang kapatid, sabi ni Tang Xinru. Kahit na kinasusuklaman niya sina Tang Xinji at Tang Weiyong, hindi niya naisip na patayin sila. Mabuti, dahil sinabi iyon ni Tang Xinru, hindi na nagsalita pa si Boan. Nanatili si Guning sa ospital ng mahigit kalahating oras, pagkatapos ay umalis. Gayunpaman, nasagasaan niya sina Tang Yaqzhen at Chi Zaiyo sa daanan, at natulala saglit. Hindi niya inaasahan na makikilala niya sila sa CTB. Hindi napansin ni Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen si Guning, at ayaw din ni Guning na makita nila siya, kaya agad siyang tumalikod at nagtago sa washroom. Kasabay nito, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para makita kung saan sila pupunta. Hindi man niya kayang patayin ang mga ito sa ngayon, na-curious siya kung ano ang ginagawa nila rito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen sa isang ward. May isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakahiga na walang malay sa hospital bed at nakabalot ang ulo ng gauze bandage. Isang medyo may edad na babae ang nakaupo sa tabi ng kama, at tumabi sa kanila ang isa pang lalaki na tila secretary. May kaunting distansya lang sa pagitan nila, kaya narinig ni Guning ang kanilang pag-uusap. President Chi, Miss Tang, ikinagalak kitang makita. Nang makita sina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen na naglalakad sa loob, tumayo kaagad ang nasa katanghaliang gulang na babae at magalang na binati sila. Ginang. Yang, kumusta na si Chairman Yang ngayon? Tanong ni Chi Zaiyo na may pag-aalala. Ang operasyon ay napakamatagumpay, sabi ni Mrs. Yang, ngunit aabutin ng ilang araw para bumalik siya sa normal. Natutuwa akong marinig iyon, sabi ni Chi Zaiyo. President Chi, maraming salamat at handa ka pa ring makipagtulungan sa amin kahit na naaksidente ang asawa ko. Si Kalihim Zhang ang mamamahala sa kooperasyon sa pagkakataong ito, at gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan ang iyong mga pangangailangan, sabi ni Ginang. Yang. Ipinipilit naming makipagtulungan sa iyong kumpanya dahil naaprubahan namin ang iyong kakayahan, sabi ni Chi Zaiyo. Maraming salamat sa iyong pag-aproba. Sabi ni Mrs. Ang kasiyahan ko, magalang na sabi ni Chi Zaiyo. President Chi, nakapag-book na ako ng private room sa Kirin Hotel. Gusto mo bang makisalo sa amin ng pagkain? Tanong ni Secretary Zhang. Siyempre hindi, sabi ni Chi Zaiyo, pagkatapos ay umalis sa ward kasama sina Tang Yaqzhen at Secretary Zhang. Nang makita silang umalis, sinundan din sila ni Guning sa Kirin Hotel. Matapos malaman ang numero ng kanilang pribadong silid, nagpalit si Guning sa silid ng mga babae, at nagbihis na parang isang mature na babae. Nagplano siyang mag-book ng private room nang lumabas siya sa ladies' room, ngunit nakasalubong muli si Chi Zaiyo sa daanan. Kakababa lang ng tawag ni Chi Zaiyo sa isang tao at nakita niya si Guning sa sandaling ito. Sa pagtataka ni Guning, nakilala siya ni Chi Zaiyo. Ikaw ba? Nagulat si Chi Zaiyo nang makita si Guning. Kilala mo ba ako? Tumingin si Guning sa kanya. Wala pang sama ng loob si Guning sa kanya, kaya hindi gaanong bagay na nakilala niya ngayon, ngunit hindi siya komportable. Nabasa ko ang balita tungkol sa iyo sa Weibo na nag-cut out ka ng mahigit 30 sunod-sunod na piraso ng jade sa City Teng, tama ba? At ang pangalan mo ay Tang Ing. May malalim na impresyon si Chi Zaiyo sa nakagugulat na balita, ngunit nakonsensya rin siya sa pagsasabi ng pangalang iyon. Anyway, gustong-gusto niyang makipagkaibigan sa isang napakahusay na babae kung maaari. Nang marinig iyon, nagulat si Guning. Napansin din niya ang pagkabalisa nito nang banggitin niya ang pangalan, Tang Ing. Naisip niya na maaabala sila kung gagamitin niya ang pangalang iyon para makihalubilo sa kanila. Oo, ako ito, napangiti si Guning. Bagamat labis niyang kinasusuklaman si Chi Zaiyo, kailangan niyang magpanggap na pala kaibigan dahil plano niyang abalahin sila.
Haha, ikinagalak kitang makilala, Miss Tang, sabi ni Chizayo. Kung tutusin, natatandaan niya ang pangalang ito dahil lang ito sa pangalan ng babaeng pinatay nila. Oh, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Chizayo, sabi ni Chizayo. Nice to meet you, Mr. Chi, nakangiting sabi ni Guning. Miss Tang, nandito ka ba para kumain kasama ang iyong mga kaibigan? Tanong ni Chizayo. May appointment ako sa kaibigan ko, pero may dumating lang at hindi siya makakapunta. Aalis na ako ngayon, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Well, if you don't mind, pwede bang makisalo ka sa amin ng pagkain? Inimbitahan ni Chizayo si Guning na kumain kasama sila. Labis akong hinahangaan ang iyong kakayahan sa pagsusugal sa bato, at umaasa ako na maaari tayong maging magkaibigan. Si Chizayo ay mabait at taos-puso. Makikialam ba ang mga kaibigan mo? Nagkunwari si Guning na hindi madaling desisyon ang gagawin niya. Siyempre hindi nila gagawin, sabi ni Chizayo. Ipaparangal din nilang makita ka. Dahil sa sinabi ni Tang Ining, kakaunti lang ang ayaw na makita siya. Ito ay aking karangalan din. Pumayag si Guning na kumain kasama sila sa huli. Sa totoo lang, hindi siya maaaring maging mas pamilyar sa kanila, kaya hindi siya makakaramdam ng pagkabalisa habang kumakain. Pagkatapos ng tanghali, sinundan ni Guning si Chizayo sa kanilang pribadong silid. Sa pribadong silid, may isa pang lalaki bukod kay Secretary Zhang at Tang Yaqzhen, at nagulat si Guning nang makita siya. Siya si Mo Wenqi. Nang makita si Chizayo na naglalakad kasama ang isang kakaibang babae, lahat ng tao sa pribadong silid ay natigilan sa isang segundo. Kahit na nakilala na ni Mo Wenqi si Guning noon, nabigo siyang makilala siya ngayon. Sumimangot si Tang Yaqzhen at binigyan ng malamig na tingin si Guning. Akala niya ay pamilyar si Guning, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita. Hayaan mo akong magpakilala sa iyo. Ito ang sikat na reyna ng Jade, si Tang Ining, na gumupit ng mahigit 30 sunod-sunod na piraso ng Jade sa City Teng, sabi ni Chizayo sa iba pang nasa paligid ng mesa. Naunawaan niya na itong si Tang Ining ay hindi ang babaeng nakilala nila noon, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng kaunting kaba. Ano? Ang babaeng ito ay ang reyna ng Jade, Tang Ining. Nang marinig iyon, lahat sila ay nagulat. Si Tang Yaqzhen, sa kabilang banda, ay medyo natarante nang marinig ang pangalang Tang Ining. Alam niyang patay na ang dalaga, ngunit kahit papaano ay nakadama pa rin siya ng pagkabalisa. Kasabay nito, na-curious din siya kung paano nakilala ni Chizayo ang babae. Bukod doon ay nakaramdam siya ng selos sa babaeng halatang mas maganda sa kanya. Sabay na tumayo sina Mo Wenqi at Secretary Zhang, at magalang na binati si Guning. Hindi naman masama kung makikipagkaibigan sila sa isang sikat na figure. Miss Tang, ang iyong kakayahan sa pagsusugal sa bato ay talagang kamangha-mangha. Wala pa akong narinig na ibang tao na nagpuputol ng mahigit 30 sunod-sunod na piraso ng jade sa isang pagkakataon noon, sabi ni Mo Wenqi. Mga ad ng Pub Future. Talaga, sumang-ayon si Secretary Zhang. Ito ang pinakanakakabigla na balita sa industriya ng stone sugal ngayon. At mas nakakagulat pa ito kaysa sa balita na ang pamilya Wang, na dating isa sa 3 pinakamalaking developer ng hilaw na materyales sa City Teng, ay bumagsak sa kapansin-pansing paghina. Magdamag. Bagamat nakakagulat, karaniwan nang makita ang isang mayamang pamilya na bumagsak. Gayunpaman, napakabihirang makakita ng isang tao na naggupit ng 3 o 4 na piraso ng jade ng sabay-sabay, lalo pa ang mahigit 30. Karamihan sa mga tao ay hindi makaputol ng isang piraso ng mahalagang jade sa loob ng maraming taon. Dahil nagawa niyang mag-cut out ng napakaraming piraso ng jade, tiyak na naging napakayaman niya sa loob ng maikling panahon. Miss Tang, naisip ko pa na maaari kang magkaroon ng isang pares ng jade eyes, at makikita mo kung ano ang nasa loob ng jade raw materials, biro ni Chizayo. Bagamat biro lang iyon, talagang tumama ito sa punto. Sa simula, nakaramdam ng kaba si Guning kapag banibiro iyon ng mga tao,
ngunit ngayon ay nakasanayan na niya ito. Well, wala akong jade eyes, ngunit mayroon akong kakaibang paraan para magsugal sa mga bato, nakangiting sabi ni Guning. Ibig sabihin ay hindi na niya ito ibabahagi sa ibang tao, kaya hindi na nagtanong pa ang iba. Miss Tang, please have a seat, sabi ni Chizayo, at inanyayahan siyang umupo sa tabi niya. Pagkatapos nilang maupo, ipinakilala ni Chizayo ang iba sa kanya. Medyo malamig si Tang Yaksen, ngunit hindi ito pinansin ni Guning. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at hindi pinansin si Tang Yaksen, na ikinagalit niya. Miss Tang, ipinanganak ka ba sa City B? Tanong ni Chizayo. Hindi naman. Ipinanganak ako sa City D, at pumunta ako dito para bisitahin ang mga kaibigan ko, sabi ni Guning. Kinuha ni Chizayo ang kanyang name card at ibinigay ito kay Guning sa sandaling ito. Miss Tang, ito ang name card ko. Mangyaring kunin ito, at huwag mag-atubiling tawagan ako kung pupunta ka sa kabisera sa hinaharap. Salamat, kinuha ito ni Guning. Sumimangot si Tang Yaksen at pinandilatan si Chizayo, ngunit alam niya na pinapalawak ni Chizayo ang kanyang network, kaya hindi siya nagsalita. Pagkatapos, ibinigay din ni Mo Wenqi at Secretary Zhang kay Guning ang kanilang mga name card, at kinuha rin sila ni Guning. Wala akong name card. Mangyaring tandaan ang aking numero ng telepono. Dahil kinuha niya ang kanilang mga name card, magiging impolite kung hindi niya sasabihin sa kanila ang kanyang numero ng telepono. Si Guning ay may numero ng telepono na wala sa ilalim ng kanyang ID card, kaya nagpa siya siyang sabihin iyon sa kanila. Naisip ko lang na mukhang pamilyar si Mr. Chi at ngayon napagtanto ko na kung bakit, biglang sabi ni Guning, na parang may ideyang naisip niya. Nagulat si Chizayo, at nagtanong ng may pagkamausisa, "Oh, saan mo ba ako nakita dati, Miss Tang?" Bagamat hindi nanliligaw si Guning kay Chizayo, kahit papaano ay hindi nagustuhan ni Tang Yaksen ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Walang babaeng magpaparaya sa kanyang lalaki na madalas makipag-usap sa ibang babae kung tutuusin. Isang makahulugang ngiti ang isinuot ni Guning, pagkatapos ay nagsabi, "Nagkataon lang, ngunit ako ay nailigtas ng isang babae na ang pangalan ay Tang Ining din isang araw sa kabisera. Napapaligiran ako ng isang grupo ng mga hoodlum noong araw na iyon, at tinulungan niya ako." Nang marinig iyon, parehong nagulat sina Chizayo at Tang Yaksen. Sa kabisera, si Tang Ining. Siya ba ang babaeng iyon? Hindi man sila sigurado, may pakiramdam sila na siya ang babae. Nang makita ang kanilang reaksyon, nasiyahan si Guning, at idinagdag, "Pagkatapos noon, minsan ay nakikipag-ugnayan kami sa isa't isa at nakita ko ang larawan ni Mr. Chi sa kanyang telepono minsan, at sinabi niya sa akin na ikaw ang kanyang kasintahan." Kinabahan sina Chizayo at Tang Yaksen. Magkano ang alam niya tungkol kay Tang Ining? Tanong ni Guning, "Mr. Chi, kasama mo pa ba siya?" "I lost contact with Ining since August last year. Naghiwalay na tayo, at hindi tayo nag-uusap," sabi ni Chizayo at nakaramdam ng pagkabalisa. "Oh mabuti, mukhang bigo si Guning. Well, ano ang karaniwan mong pinag-uusapan sa kanya?" Biglang tanong ni Chizayo. "Mga ad ng pub future. Nag-usap lang kami tungkol sa mga karanasan namin sa buhay." Sa pagsasalita tungkol dyan, nagbabahagi pa kami ng isang karaniwang karanasan. "Alam mo na mayroon akong kakaibang kakayahan sa pagsusugal ng mga hilaw na materyales ng jade. Ngunit ang totoo ay ang aking ama ang nagpapadala sa akin upang matuto mula sa isang master noong bata pa ako. Hindi ito isang magandang karanasan, at ibinigay ko sa aking ama ang lahat ng perang napanalunan ko." Sinabi sa akin ni Ining na ganoon din ang karanasan niya. Dahil pinadala siya ng kanyang ama para mag-aral ng kung fu noong bata pa lang siya at marami na siyang nagawa para sa kumpanya ng kanyang pamilya, sabi ni Guning. Sa malinaw na tunog, nanginginig ang kamay ni Tang Yaksen at nahulog ang isang tasa sa mesa. Maging si Chizayo ay natarante sa sandaling ito. Paano niya malalaman ang tungkol dito? Ano pa ba ang alam niya?
Miss Tang, okay ka lang ba? Nagkunwari si Guning na nag-aalala siya sa kanya. Ayos lang ako. Ginawa ni Tang Yaksan ang lahat para pakalmayan ang sarili. Walang sakit, walang pakinabang. Miss Tang, hinahangaan kita sa lahat ng nagawa mo, sabi ni Secretary Zhang. Ginoo. Chi, kung marinig mo mula kay Aining, mangyaring ipaalam sa akin, sinadya ni Guning. Oo naman, sagot ni Chi Zaiyo. Sa katunayan, imposible, dahil patay na siya. May iniwan siya sa akin. Kung hindi ko siya mahanap, sa palagay ko ay hindi nararapat na itago ko ito sa lahat ng oras, sabi ni Guning. Ano ito? Nagmamadaling tanong ni Chi Zaiyo at Tang Yaksan ng sabay. Nang makita ang kanilang hindi pangkaraniwang reaksyon, si Guning ay nagsuot ng nalilitong mukha. Napagtanto ni Chi Zaiyo at Tang Yaksan na sila ay kumikilos din sa isang hindi magalang na paraan, at agad na kumalma. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Paliwanag ni Chi Zaiyo. Nag-aalala rin ako sa kanya matapos kong marinig na nawalan ka ng komunikasyon sa kanya, at gusto ko ring malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Kahit matagal na kaming nag-break, naging mag-boyfriend at girlfriend kami dati pa. Oh, tumanggaw si Guning. Binigyan niya ako ng USB flash disk, ngunit hindi ko alam kung ano ang nasa loob, dahil ito ay kanyang privacy. Nang marinig iyon, hindi na natahimik sina Chi Zaiyo at Tang Yaksan. Mga ad ng Pub Future. Well, to be honest, I'm her younger sister. Maaari mo bang ibigay sa akin ang USB flash disk? Tanong ni Tang Yaksan. Ikaw ang nakababatang kapatid ni Aining. Si Guning, sa halip, ay tila hindi nasisiyahan. Kung ikaw ang kanyang nakababatang kapatid na babae, hindi ko ito maibibigay sa iyo, dahil pinakaayaw ko ang anak ng isang may bahay. Sinabi ito ni Guning ng malinaw sa harap ng lahat. Ikaw, galit si Tang Yaksan. Isipin ang iyong wika. Kinasusuklaman ni Tang Yaksan ang mga tao na nagsasabi na siya ay anak ng isang may bahay. Kahit na hindi na mababago ang katotohanan, hindi pa rin niya matanggap. Parehong nagulat sina Mo Wenqi at Secretary Zhang, dahil hindi pa nila alam. Pagkatapos, nakaramdam sila ng hiya. Naiinis din si Chi Zaiyo, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Ito ay ang katotohanan, sabi ulit ni Guning. Ikaw, biglang tumayo si Tang Yaksan at gustong talunin si Guning, ngunit pinigilan siya ni Chi Zaiyo. Yaksan, huminahon ka. Sa pag-iisip ng USB flash disk, kinailangan ni Tang Yaksan na makinig sa kanya. Gayunpaman, mayroon siyang sama ng loob kay Tang Aining ngayon. Sa kanyang mga mata, lahat ng babaeng nagngangalang Tang Aining ay hindi kas-iya siya. Miss Tang, ako ang General Manager ng Korporasyon ng Negosyo ng Pamilya Tang sa Kabisera. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, maaari mong ibigay sa akin ang USB flash disk. Sa tingin ko, dapat mayroong mga dokumento ng negosyo dito, sabi ni Chi Zaiyo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Natatakot ako na maibabalik ko lang ito sa kanya, sabi ni Guning. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na hinding-hindi ko babasahin ang mga dokumento sa loob, at sa tingin ko ay dapat mayroong password kung napakahalaga ng mga dokumento. Dahil ayaw ni Guning na ibigay ito sa kanya, hindi iginiit ni Chi Zaiyo, at naniniwala rin siya na kailangang may password. Ano man ang mangyari, hindi na mamuhay ng mapayapang buhay sina Chi Zaiyo at Tang Yaksan mula ngayon dahil sa USB flash disk. Sa kainan na ito, nawalan ng gana sina Chi Zaiyo at Tang Yaksan. Si Guning, sa kabilang banda, ay labis na nag-enjoy. Sinadya niya iyon para takutin sila. Minsan, ang mental na pagpapahirap ay mas hindi mabata kaysa pisikal. Pagkatapos kumain, umalis si Guning, at nanatili si Chi Zaiyo upang pag-usapan ang negosyo kasama ng iba pang tao sa silid. Hindi umalis si Guning, ngunit umupo sa bulwagan ng tsaa. Nagplano siyang sundan sila at turuan ng leksyon kapag umalis sila.
Nagpalit si Guning sa ladies room bago iyon, at nagsuot ng baseball cap, para hindi malaman ng iba kung siya ay lalaki o babae. Habang naghihintay siya, tinawag niya si Kay. Bago pa makapagsalita si Guning, ibinuka ni Kay ang kanyang bibig. Boss, nagpadala lang ako ng email sa iyo tungkol kay Mowenki, at i-text na sana kita nang matanggap ko ang tawag mo. Nagkataon lang. Mahusay, sabi ni Guning. Maaari mo ba akong tulungang gumawa ng pekeng ID? Nang hindi nalaman ng sistema ng seguridad ng pulisya. Sure, sabi ni Kay, saka nagbiro, ano? May gagawin ka bang mga ilegal na bagay? Oo, kaya hindi ko magagamit ang tunay kong ID. Inamin ito ni Guning, pagkatapos ay binyantaan siya. Magpapadala ako sa iyo ng isang larawan, at kailangan mong baguhin ito ng digital para may buzz sa akin. Mahihirapan ako kapag nahuli ako ng pulis. Haha, walang problema. Natawa si Kay. Sige, ipapadala ko sa iyo ang larawan at impormasyon ngayon, sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang tawag at nagpadala ng mensahe kay Kay. Pangalan: Tang In-ing. Edad: 22. Lugar ng kapanganakan: lungsod di kasama ang isang random na address. Nagpadala si Guning kay Kay ng 2 larawan. Ang isa ay ang kanyang present look, habang ang isa ay si Tang In-ing. Hindi niya ma-retouch ang kanyang ID photo, kaya sinabihan niya si Kay na baguhin ang kanyang present look para maging katulad ni Tang In-ing. Si Tang In-ing, sa larawan ay ibang-iba kay Guning, kaya hindi siya makilala ng mga normal na tao. Siyempre, maaaring makilala siya ng mga pamilyar kay Guning. Naniniwala si Guning na kayang gawin ito ni Leng Xiaoteng. Dahil sa pag-unawa ni Guning tungkol kay Chi Zaiyu, magsasagawa siya ng investigasyon sa kanya kapag nabanggit niya si Tang In-ing, at gagawin ang lahat para makuha ang USB flash disk. Kung nalaman niyang wala si Tang In-ing, hindi na ito magiging masaya, kaya kinailangan ni Guning na gumawa ng pekeng ID para magpatuloy ang laro. Nang makita ang larawan ni Tang In-ing, nagulat si Kay, dahil halos hindi niya makilala na ito ay si Guning na may makapal na makeup. Matapos malaman iyon, nakita niya ang ilang magkatulad na lugar sa kanilang mga mukha, ngunit hindi sila napansin. Anong mali? Kakalabas lang ni Chen Kangyi sa banyo pagkatapos maligo. Pagkakita ni Kay na may pagtatakang mukha sa sofa, tanong niya na may halong pagtataka. Isang ideya ang bumungad kay Kay, at nakangiti niyang sinabi, tinitingnan ko ang mga larawan ng magagandang babae. Bakit hindi ka pumunta dito at tingnan mo? Gusto niyang makita kung makikilala ni Chen Kangyi si Guning. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Chen Kangyi dahil sa kawalan ng kasiyahan. Nais din niyang malaman kung anong klaseng magandang babae ang maaaring makaakit ng atensyon ni Kay, dahil bihira lang magpapansin si Kay sa mga babae. Saglit na tiningnan ni Chen Kangyi ang larawan, pagkatapos ay sinabing, maganda siya, pero curious ako sa mukha niyang walang makeup. Sa tingin ko, maraming babae ang hindi nang ahas na maglakad sa labas ng walang makeup sa panahon ngayon. Haha, tama ka. Pero hindi ko akalain na sasabihin mo iyon pagkatapos mong makita ang kanyang mukha na walang anumang make-up, nakangiting sabi ni Kay. Tila kumpiyansa siya na isa siyang tunay na kagandahan. Tunay na isang tunay na kagandahan si Guning kahit na may suot man siyang make-up o hindi. Nakita mo na ba siya dati? Kumunot ang noo ni Chen Kangyi. Karaniwan, ang isang babae ay hindi lumalabas ng walang make-up. Kung nakita ni Kay ang mukha ng babaeng ito na walang make-up noon, ibig bang sabihin? Medyo malayo ang iniisip ni Chen Kangyi, at mas nakaramdam siya ng disgusto. Alam niyang hindi siya dapat magkaroon ng ganoong emosyon, ngunit hindi niya mapigilan. Oo, sabi ni Kay. Sa katunayan, nakita mo na rin ang kanyang mukha na walang make-up. Ano? Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Chen Kangyi sa kanyang narinig. Nakita ko na rin yan dati. Bagamat malaki ang maitutulong ng make-up, hindi ibig sabihin na kaya nitong ganap na baguhin ang mukha ng isang babae,
at wala siyang impresyon sa babaeng ito. Mas malapitan ni Chen Kangyi ang kanyang mukha. Naisip niyang medyo pamilyar ito, ngunit hindi pa rin niya maalala kung saan niya ito nakita noon. 2 beses pa lang niya nakilala si Guning, kaya normal lang kung hindi niya makilala ang mukha nito ngayon. Sige, sabihin ko sa'yo. Boss natin siya, sabi ni Kay. Ano? Seryoso? Inikat ni Chen Kangyi ang kanyang mga mata sa gulat. Pagkatapos noon, sinabi ni Kay kay Chen Kangyi kung ano ang gusto ni Guning na gawin niya para sa kanya. Nang marinig ang babaeng ito ay si Guning, nawala kaagad ang hindi magandang pakiramdam ni Chen Kangyi. Napakahusay ni Kay, at ipinadala kay Guning ang larawan ng ID pagkatapos ng ilang minuto para sa kanyang opinyon. Nasiyahan si Guning dito. Makalipas ang ilang minuto, matagumpay na nahack ni Kay ang sistema ng seguridad ng pulisya ng CTD, at nagdagdag ng bagong pekeng ID. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas ang grupo ni Chi Zayo. Si Guning ay nagsuot ng bagong set ng damit, kaya wala ni isa sa kanila ang nakakilala sa kanya kahit na siya ay lumalapit sa kanila. President Chi, Lord Mo, see you next time. Sabi ni Secretary Zhang sa kanila. Magkita tayo, sabi ni Chi Zayo, at umalis si Secretary Zhang. Zayo, bakit hindi tayo pumunta sa Earth Nightclub para magpahinga ng kaunti? Nagmungkahi si Mo Wendy. Pwede tayong magsugal para masaya. Oo naman, sumang-ayon si Chi Zayo. Sa katunayan, hindi maganda ang mood ni Chi Zayo o ni Tang Yaksan pagkatapos ng biglaang paglitaw ni Guning, ngunit hindi nila maaaring tanggapin ang mga taos-pusong paanyaya ni Mo Wendy. Sinundan sila ni Guning sa daan, at sumakay ng taxi sa likuran nila papunta sa Earth Nightclub. Pagdating nila, ibinalik ni Guning ang mga damit ni Tang Ing-ing, bago siya pumunta sa sahig ng sugal. Nagpunta siya para makipagpalitan ng mga chip na 10,000 yuan noong una, ngunit hindi agad nahanap si Chi Zayo. Sa halip, binalak niyang laruin ang larong mag-isa sa loob ng ilang round sa mga susunod na minuto, para hindi na maging kakaiba kapag nakilala niya si Chi Zayo mamaya. Pumunta si Guning sa isang roulette machine pagkatapos. Sa bawat paglalaro ng roulette, pinaikot ng isang croupier ang isang roulette wheel sa isang direksyon, pagkatapos ay nagpagulong ng bola sa kabilang direksyon sa isang nakatagilid na pabilog na track na nakapalibot sa gulong. Ang bola ay unti-unting nawalan ng momentum, dumaan sa isang lugar ng mga deflector, at kalaunan ay nahulog sa isa sa kanilang may kulay at may bilang na mga bulsa sa gilid ng gulong. Maaaring tumaya ang mga manlalaro kung mahuhulog ang bola sa mga bulsang may numerong 1 hanggang 36, ngunit hindi sa bulsa na pag-aari ng bahay, iyon ay ang kasino. Ibinayad ng croupier ang mga panalo sa sinumang manlalaro na naglagay ng matagumpay na taya. Hindi pamilyar si Guning sa mga alituntunin nito, kaya nilaro niya lang ito para masaya, at nawalan ng silbi ang kanyang Jade Eyes sa ganitong uri ng laro. Bagamat hindi niya ginagamit ang kanyang Jade Eyes, napakaswerte pa rin niya ngayon, at nanalo ng chips na ilang libong yuan pagkatapos ng ilang round. Gayunpaman, nilaro lang ito ni Guning para masaya, kaya hindi siya kumikita ng malaki. Noong naglalaro si Guning, hindi niya nakalimutang bantayang mabuti si Chi Zayo at ang iba pa. Nagtipon sila sa isang mahabang oval na mesa ng pagsusugal, at nagsimulang maglaro ng sikbo. Nang makita iyon, naglakad si Guning. Maraming tao ang nakapalibot sa mesa, kaya hindi nila siya napansin. Ang grupo ni Chi Zayo ay nakaupo sa kaliwang bahagi, habang si Guning ay pumunta sa kanang bahagi. Tinamaan ng croupier ang dice cup sa mesa matapos itong iling ng ilang sandali, at nagsimulang tumaya ang mga tao. Mangyaring ihinto ang pagtaya ngayon. Idiniin ng croupier ang isang kamay sa dice cup, na siyang pahiwatig na ilalabas niya ang resulta. 4, 6, 6. Malaki. Si Guning ay tumaya sa resulta na ito ay magiging malaki, habang sina Chi Zayo at Mo Wendy ay naisip na ito ay maliit. Nang iabot ni Guning ang kanyang mga kamay para kunin ang kanyang chips,
Nagulat si Chizayo nang makita siya rito. Gayunpaman, ito ay isang malaking mahabang oval na mesa, kaya hindi niya tinawag ang kanyang pangalan. Nakita rin siya ni Guning sa oras na ito, at kinilala nila ang presensya ng isa't isa sa pamamagitan ng pagtango. Mga ad ng Pub Future. Sinundan ni Mo Wenki at Tang Yaksan ang paningin ni Chizayo na umaasa. Tumango rin si Mo Wenki kay Tang Ain-ing, ngunit tila hindi nasisiyahan si Tang Yaksan at nakasimangot. Makitid talaga ang daan para sa mga kalaban. Sa tingin ko baka sinundan niya tayo dito, sabi ni Tang Yaksan. She was just saying it, at hindi naniniwala na totoo iyon, but actually she told the truth. Yaksan, huwag kalimutan na ang USB flash disk ay nasa kanyang mga kamay. Binalaan siya ni Chizayo. Hindi siya sigurado kung ano pa ang alam ng babae tungkol kay Tang Ain-ing, at kailangan nilang maging maingat. Sa katunayan, nag-alinlangan si Chizayo kung Tang Ain-ing ba talaga ang pangalan ng babae. Posibleng ginamit niya ang pangalan ni Tang Ain-ing para lapitan sila. Bagamat sinabi na ng babae na ang kanyang pangalan ay Tang Ain-ing pabalik sa City Teng, maaaring ito ay isang kasinungalingan. Si Chizayo ay hindi isang taong madaling malinlang. Pagkatapos ng lahat, naging miyembro siya ng senior management ng business group ng pamilya Tang mula sa pagiging mahirap na bata, at matagumpay na nakuha ang tiwala ni Tang Bing senador at nagplano laban kay Tang Ain-ing. Siyempre, si Tang Ain-ing sa nakaraang pagkakatawang tao ay madaling niloko ni Chizayo dahil mahal na mahal niya ito, at hindi kailanman naniwala na sasaktan siya nito. Gayunpaman, ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na siya ay isang kasangkapan at ang talunan sa mabangis na laro para sa kapangyarihan at kayamanan. Bago binanggit ni Guning si Tang Ain-ing, walang pag-aalinlangan si Chizayo, dahil napakaraming tao na may parehong pangalan sa mundong ito. Gayunpaman, pinalaki nito ang pagdududa ni Chizayo nang dalhin ni Guning si Tang Ain-ing. Bagamat mukhang magalang at mabait pa rin siya, pinaplano niya kung paano kunin sa kanya ang USB flash disk. Kumuha rin siya ng mag-iimbestiga sa pagkakakilanlan niya. Kung hindi siya nagsisinungaling. At walang alam tungkol sa mga maruruming sikretong iyon tungkol kay Tang Ain-ing at sa pamilyang Tang. Gustong-gusto niyang mapanatili ang magandang relasyon sa kanya, dahil mayroon itong napakahusay na kakayahan. Hindi ba't sinabi niyang ginamit siya ng kanyang pamilya para kumita at siya mismo ay walang gaanong pera? Kung maaari lang, umaasa siyang makikipagtulungan ito sa kanya. Matutulungan niya itong manalo sa larong bato-sugal, at matutulungan niya itong magtago mula sa pangangasiwa ng kanyang pamilya at magbigay ng mga kita sa kanya ng pribado. Naniniwala siya na handang magtrabaho sa kanya. Ngumuso si Tang Yaksan, pagkatapos ay nanatiling tahimik. Naunawaan ni Guning na si Tang Yaksan ay may galit sa kanya, ngunit wala siyang pakialam dito. Sa susunod na round, nanalo muli si Guning, at natalo muli si Chizayo kasama si Mo Wenki. Mga ad ng Pub Future. Hindi isang pangkaraniwang bagay na ang isang tao ay nanalo ng dalawang magkasunod na round, kaya walang nagbigay ng espesyal na atensyon kay Guning ngayon. Kaya, naglaro si Guning ng mas mahirap na laro sa ikatlong round, at tumaya sa kabuuang iskor. Napakataas ng posibilidad na tumaya sa kabuuang iskor. At napakahirap ding manalo, kaya kakaunti ang nang-ahas na laruin ito, maging sina Chizayo at Mo Wenki ay patuloy na tumaya kung ito ay malaki o maliit. Ang resulta ng ikatlong round ay inihayag, at muling nanalo si Guning. Pagkatapos ng round na ito, nakakuha siya ng maraming atensyon mula sa mga tao sa paligid ng mesa. Ang lahat ay namangha sa kanyang swerte. Sa kanilang mga mata, siguradong napakaswerte niyang manalo, dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na si Guning ay may isang pare ni Jade Eyes, at nakikita niya ang mga numero sa dice cup. Ang grupo ni Chizayo, sa kabilang banda, ay naniniwala na hindi siya basta-basta mapalad, na iniisip ang kanyang pambihirang husay sa pagsusugal sa bato. Dahil sa kanyang kakayahan, isang pirasong cake lang para kumita siya. Nang magsimula ang ika-4 na round, lahat ng tao ay tumitig kay Guning.
Halata namang gusto nilang sundin ang desisyon niya. Walang sino man ang tatanggi na manalo ng pera. Ang croupier ay tila hindi nasisiyahan. Kung nanalo muli ang babaeng ito, at lahat ng iba ay sumunod sa kanya, mawawalan ng kapalaran ang kasino na ito. Sa kanilang pagtataka, biglang tumigil si Guning sa pagtaya, na ikinagalit ng ibang tao, ngunit walang nang ahas na magsabi ng anuman. Wala pa ring nagawa si Guning nang magsimula ang ikalimang round, ngunit bigla siyang tumaya sa alls, isa. A specific number will appear on all three dice, after the others all put their bets. Ang iba ay lahat ay hindi nasisiyahang tumingin kay Guning, dahil alam nilang sinadya niya ito. Naisip ng croupier na maaaring manalo muli si Guning, ngunit katanggap-tanggap kung hindi siya susundin ng iba. Bumukas ang dice cup, at mayroong 3 sixes sa loob nito. Jesus! Siya ay hindi kapanipaniwala, at nanalo ng 4 na sunod-sunod na round hanggang ngayon. Eksakto! Gusto ko siyang sundan, pero hindi niya kami pinayagan. Hindi namin siya nananalo. Bakit kailangan niyang itago ang kanyang pinili? Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Nagulat sila sa galing ni Guning sa pagsusugal, ngunit nagreklamo rin. Sa tingin ko wala kang karapatang sumbatan ako. Kung gusto mong manalo ng pera, depende sa iyong sarili, sabi ni Guning. Hindi siya handang mapintasan dahil doon. Napatikip din ng bibig ang ibang tao pagkatapos. Nagpatuloy si Guning sa pagtaya sa mga resulta ng sikbo, ngunit tataya lamang siya kapag natapos na ang lahat sa pagtaya. Ang ilang mga tao na nakatutok sa kanilang mga mata sa kamay ni Guning ay nagawang manalo ng pera kasunod ng mga pagpipilian ni Guning. Hindi ito pinansin ni Guning, ngunit nakuha niya ang atensyon ng manager ng kasino na ito. Sa sumunod na oras, tumaya si Guning ng mas maraming pera sa laro. Matapos maglagay ng mahigit 10 milyong yuan sa kanyang bulsa, 2 lalaki ang sa wakas ay naglakad patungo sa kanya. Matatangkad sila, malalaking bodyguard na nakasot, at matatakot sa kanila ang mga ordinaryong tao. Si Guning, syempre, ay hindi natakot sa kanila. Miss. Lubos na pinahahalagahan ng aming manager ang iyong mga kasanayan sa pagsusugal at inaanyayahan kanya na makipagkita sa kanya ng mag-isa sa itaas, sabi ng isang bodyguard na nakaitim na suit kay Guning. Bagamat siya ay magalang, ang kanyang tono ay napakatigas. Ang mga taong madalas magsaya sa isang kasino ay naunawaan lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Walang ligtas na makakaalis dito na may kayamanan. Lahat sila ay tumingin kay Guning ng may simpatiya, kasama sina Chi Zaiyo at Mo Wenqi, ngunit si Tang Yaqzhen ay natuwa sa kanyang kasawian. Nararapat sa iyo iyan. Miss Tang. Nag-walkout si Chi Zaiyo, sinusubukang paalalahanan si Guning na ibalik ang chips para panatilihing ligtas ang sarili, ngunit pinigilan siya ni Tang Yaqzhen. Huwag kang lalapit. Bago gumawa ng anuman si Chi Zaiyo, pumayag si Guning. Oo naman. Si Guning ay tila kalmado gaya ng dati. Ngunit naisip niya na si Chi Tianlin ay hindi isang mapagbigay na may-ari ng isang kasino, dahil hindi niya papayagan ang sinumang manunugal na manalo ng masyadong maraming pera sa kanyang lugar. Sa katunayan, ito ang hindi sinasabing tuntunin sa karamihan ng mga kasino. Pagkatapos, sinundan ni Guning ang 2 bodyguard sa pag-alis. Dahil kay Tang Yaqzhen, nabigo si Chi Zaiyo na paalalahanan si Guning na protektahan ang sarili, at wala na rin siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano laban sa kiringgang. Pareho ang iniisip ni Mo Wenqi, kaya nakita lang nila si Guning na dinala ng mga bodyguard. Alam ng lahat ang dahilan kung bakit dinala si Guning, ngunit walang nang ahas na talakayin ito. Mga ad ng pub future. Dahil sa maraming dahilan, nag-alala si Chi Zaiyo kay Guning, kaya patuloy siyang nakatingin sa hagdan, umaasang lalabas doon si Guning. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Tang Yaqzhen, at galit na tinanong siya, Chi Zaiyo, ano ang ibig mong sabihin? Bakit bigla kang nag-aalala sa isang babae na minsan mo lang nakilala?
Gusto mo ba siya? Wala siyang tiwala kay Chizayo. Nang marinig iyon, sumimangot si Chizayo, at sinabing, Yaksen, huwag kang mawalan ng dahilan. Dala niya ang USB flash disk ni Tang Ining. Kung siya ay pinatay, walang makakaalam ng anuman tungkol sa USB flash disk. Maangin na sabi ni Tang Yaksen. Huwag kang masyadong walang muwang. Naniniwala ka ba sa bawat salitang sinabi niya ngayon? Sa tingin ko ay malamang na mas marami pa siyang nalalaman tungkol kay Tang Ining at nilapitan niya kami para sa isang dahilan. Malamang na may iba pa siyang katulong. Kung hindi natin siya makakasundo, hindi natin malalaman kung kaaway natin siya, sabi ni Chizayo. Kinausap nila ang isa't isa sa napakahinang boses, kaya hindi sila narinig ng iba. Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ni Tang Yaksen, dahil naghihinala rin siya sa Tang Ining na ito, kaya itikom niya ang kanyang bibig sa ngayon. Ano man ang mangyari, determinado siyang turuan ng leksyon ang Tang Ining na ito. Sa pag-iisip niyan, isang dampi ng puot at kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Walang magandang mangyayari sa taong ng asar sa kanya. Napatunayan iyon ni Tang Ining, at ang Tang Ining na ito ay magiging pareho. Sinundan ni Guning ang dalawang bodyguard sa isang pribadong silid kung saan nakaupo ang manager. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa mukha ni Guning, ngunit hindi nagpakita ng anumang kawalang kabaitan sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, binati siya ni Guning na parang mga matandang kaibigan sa sandaling pumasok siya sa loob. Manager Lu, kanina pa. Nang makuha niya ang atensyon ni Chi Tianlin sa unang pagkakataon, inimbitahan din siya ni Manager Lu dito. 2 beses na rin niya itong nakilala nang dumating siya sa Earth Nightclub pagkatapos, kaya kilala nila ang isa't isa kahit na hindi sila pamilyar. Dahil sa kanyang relasyon kay Chi Tianlin, tinuring siya ni Manager Lu bilang isang kilalang panauhin sa lahat ng oras. Hindi alam ni Manager Lu na siya si Guning sa pagkakataong ito, kung hindi ay hindi niya maabala ang kanyang kasiyahan sa pagsusugal. Nang marinig ang kanyang boses, si Manager Lu ay natigilan sandali, ngunit hindi pa rin siya nakilala. Nang makita iyon, ngumiti si Guning at sinabing, "Ako si Guning. Pumunta ako dito para makipag-ugnayan sa mga personal, kaya nag-makeup ako." "Ikaw si Miss Gu." Si Manager Lu ay biglang tumayo, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Kahit na hindi siya sigurado na ang babaeng ito ay si Guning, sigurado siyang boses iyon ni Guning. "Miss Gu, pasensya na. Hindi ko alam na ikaw pala. Please go on gambling as you like," sabi niya na medyo nahihiya. "Salamat." Walang pakialam si Guning, at tumalikod, naglalakad palabas. Nagulat lahat ng mga bodyguard na nakatayo sa kwarto. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari ngayon. Sa wakas ay may naalala ang isa sa kanila. "Manager, siya ba ang babaeng sinabi sa atin ni boss?" Tanong ng isang bodyguard. "Oo. Kung alam ko lang na siya ang babae, hindi ko na sana siya ginambala," sabi ni Manager Lu, at nakaramdam ng panghihinayang. Pagkatapos nito, iniulat niya ito kay Chi Tianlin. Si Chi Tianlin ay wala sa CTB, ngunit sa isang party sa ibang lungsod. Nag-walkout siya nang matanggap niya ang tawag ni Manager Lu. Nang marinig ang ulat ni Manager Lu, curious si Chi Tianlin kung ano ang hitsura ni Guning sa make-up, kaya sinabi niya kay Manager Lu na nagpadala ng larawan niya sa kanya. Kinuha ni Manager Lu ang pinakamalinaw na larawan ni Guning mula sa mga surveillance camera ng sabay-sabay, pagkatapos ay ipinadala ito kay Chi Tianlin. Natuwa si Chi Tianlin nang makita ang larawan. Sa totoo lang, siya mismo ay hindi makilala ang babaeng ito ay si Guning, dahil napakabigat ng make-up. Kahit napakiramdam niya ay medyo magkamukha sila, mahirap pa rin para sa kanya na i-connecta ang babaeng ito kay Guning. Lalong naging interesado si Chi Tianlin kay Guning, dahil siya ang pinaka-nakakatawang babae na nakilala niya hanggang ngayon. Ang isang nakakatawang babae ay maaaring palaging pukawin ang interes ng isang lalaki. Nagustuhan din ni Sito Ye si Guning dahil siya ay isang napaka-espesyal na babae.
Sa pag-iisip kay Sito Ye, si Chi Tianlin ay may higit na interes kay Guning, dahil mayroon siyang matinding pagnanais na talunin si Sito Ye. Nagpa siya si Chi Tianlin na makipagkompetensya laban kay Sito Ye para sa puso ni Guning. Gayunpaman, ito ay isang walang kabuluhang labanan, dahil si Guning ay may nobyo na, at hindi papayag si Leng Xiaoteng na iba ang nakawin siya mula sa kanya. Bumalik si Guning pagkaraan ng ilang minuto, at tila medyo nakaka-relax, na pumukaw sa pagkamausisan ng lahat. Lalo na nang mapansin nilang nasa bulsa pa niya ang chips, nagulat silang lahat. Paano siya makakabalik ng ligtas dala lahat ng chips? Miss Tang, okay ka lang ba? Sabay-sabay na lumapit sina Chi Zaiyo at Mo Wenqi, at nag-aalalang nagtanong. Ayos lang ako, napangiti si Guning. Ano ang ginawa nila sa iyo? Tanong ni Chi Zaiyo. Mukhang nagmamalasakit siya sa kaligtasan nito, ngunit talagang gusto niyang matuto ng higit pang impormasyon tungkol sa Kiringang. Malakas ang pakiramdam ni Chi Zaiyo na ang Tang Ing, na ito ay hindi simple, dahil nakabalik siya ng ligtas pagkatapos ng meeting kasama ang manager ng Earth Night Club. Nagtataka siya kung bakit gustong makilala ng manager si Tang Ing, sa sandaling ito kung magkakilala sila. At saka, may kilala ba si Tang Ing, na kaibigan ng manager ng Earth Night Club? Kung ang Tang Ing, na ito ay may makapangyarihang kaibigan, kailangan nilang mag-ingat habang nagpapaplano laban sa kanya. Nako, may kaibigan akong pamilyar sa manager ng Earth Night Club, kaya hinayaan niya ako para sa kapakanan ng kaibigan ko, sabi ni Guning. Naniwala si Chi Zaiyo sa kanyang paliwanag, dahil iyon ang naisip niya, at mas mataas ang tingin niya sa kanya ngayon. Kung ang manager ng Earth Night Club ay handang palayain siya upang pasayahin ang kanyang kaibigan, tiyak na napaka-impluwensya ng kanyang kaibigan. Sa simula, gustong bitag ni Guning si Chi Zaiyo sa pagsusugal kasama niya, ngunit naisip niya na hindi naman ito nagkukulang ng pera, kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang plano. Well, kung ipagpaumanhin mo, maglalaro ako ng iba pang mga laro, sabi ni Guning, at aalis na sana. Miss Tang, ano ang gusto mong laruin? Bihira kaming pumunta dito, at hindi alam kung paano laruin ang karamihan sa mga laro dito. Gusto mo bang magpakilala sa amin? Tanong ni Chi Zaiyo. Gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanya, kaya ayaw niyang makita itong aalis ngayon. Iyon mismo ang gusto ni Guning. Ngumiti siya at sinabing, gusto kong maglaro ng mga slot machine. Slot machine. Hindi ba ito ay isang laro para sa mga bata? Sabi ni Tang Yaksan na may paghamak. Mga ad ng Pub Future. Sa palagay ko ay hindi mo ito kayang laruin tulad ng isang adulto, pangangatwiran ni Guning at hinamon si Tang Yaksan. Hindi naging madali si Chi Zaiyo na gawin ang gusto niya sa pamamagitan ng paghamon sa kanya, ngunit iba si Tang Yaksan. Huwag mo akong hamakin. Alam kong napakagaling mong maglaro ng dice, pero hindi ibig sabihin na magaling ka sa lahat ng bagay. Sabay-sabay na sagot ni Tang Yaksan. Ang mga slot machine ay isang laro ng dalisay na swerte, na lubos na naiiba sa dice. Oh, kung oo, bakit wala tayong kompetisyon? Sabi ni Guning. Bakit hindi? Masiglang sagot ni Tang Yaksan. Yaksan, kumunat ang noo ni Chi Zaiyo, at sinubukan siyang pigilan. Hindi naman kasi siya natatakot na baka matalo siya. Ang mga slot machine ay nakadepende sa swerte ng isa. Sa halip, ayaw ni Chi Zaiyo na magkaroon ng sama ng loob si Tang Yaksan kay Guning ngayon. Huwag mo akong pigilan. Gusto ko lang magkaroon ng kompetisyon sa kanya. Pinutol ni Tang Yaksan si Chi Zaiyo, alam niyang pipigilan siya nito. Ginoo. Chi, sa palagay ko hindi ka dapat masangkot dito, sabi ni Guning. Dahil sinabi nila iyon, hindi na iginiit ni Chi Zaiyo. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Pagkatapos nito, isang grupo sa kanila ang pumunta sa ikalawang palapag, at nakakita ng isang slot machine na may pinakamataas na posibilidad at demand para sa chips.
Ang isang reel ng slot machine na ito ay nangangailangan ng 1,000 yuan. Ang 10 reels ay umabot sa 10,000 yuan sa kabuuan. Ang pinakamaikling odds ay 10:1, at ang pinakamahabang odds ay 100:1. Dahil ito ay isang kompetisyon, dapat nating itakda ang taya. Nagmungkahi si Guning. Mga ad ng pub future. Walang problema. Bawat isa sa atin ay maglalaro ng 3 round, at maglalagay ng chips sa lahat ng 10 reel. Dapat bayaran ng natalo ang nanalo ng 10 beses ng mga chips na napanalunan ng nanalo. Paano na? Sabi ni Tang Yaksan. Inakala ni Tang Yaksan na ang daan-daang libong yuan ay wala lang, kaya nagtakda siya ng napakataas na taya para sa laro. Malinaw na handa si Guning na makita siyang nawalan ng maraming pera hanggat maaari. Sure, pagkatapos mo. Pumayag si Guning at hinayaan si Tang Yaksan na maglaro nito. Hindi nagatubili si Tang Yaksan at nagsimulang maglagay ng chips sa slot machine. Hindi siya maaaring maging mas pamilyar sa mga slot machine, at madalas siyang manalo ng pera gamit ito, na siyang dahilan kung bakit siya ay lubos na kumpiyansa na siya ay mananalo. Desidido siyang talunin si Guning. Pagkatapos ng unang round, ang mga larawan ng 20 beses, 40 beses at 70 beses na logro ay naka-line up sa screen, na nagdagdag ng hanggang 1.3 milyong yuan. 10 beses ng 1.3 milyong yuan ay 13 milyong yuan. Bagamat nanalo si Guning ng mahigit 10 milyong yuan sa laro ng Sikbo, ang pera ay halos hindi sapat upang bayaran ang unang round ng slot machine. Tiwala si Tang Yaksan na maaari siyang manalo ng mas maraming pera sa mga susunod na round. Sa pangalawang pagkakataon, mga larawan lamang ng 50 beses ang naka-line up, at nanalo siya ng 500,000 yuan. Sa ikatlong pagkakataon, mga larawan ng 30 beses at 40 beses na naka-line up. Pagkatapos ng 3 round, nanalo si Tang Yaksan ng 2.5 milyon sa kabuuan, at 10 beses nito ay 25 milyong yuan. Mukhang hindi nag-aalala si Guning, ngunit hindi rin niya ipinakita ang kanyang tiwala sa kanyang ekspresyon, dahil ang mga slot machine ay hindi dice, at maaari siyang magkamali. Anyway, wala siyang pakialam sa 25 million yuan. Inilagay ni Guning ang chips sa slot machine, at nagsimulang laruin ang laro. Hinailan niya ang spin, at nagsimula ang slot machine sa isang malakas na ingay, habang ang lahat ng 10 reel ay gumagalaw ng sabay-sabay. Naglaro na si Guning noon at naisalo niya ang lahat ng posisyon ng mga larawan sa tulong ng kanyang Jade Eyes. Nang ito na ang tamang oras, mabilis na pinindot ni Guning ang stop button. Huminto ang slot machine nang may tunog na parang may pumipindot lang sa preno. At ang 10 reels ay unti-unting huminto mula sa kaliwa hanggang kanina. Nakatuon ang lahat sa screen, maging si Tang Yaksan na nagtitiwala na kaya niyang manalo ay medyo kinakabahan ngayon. Pagkatapos ng unang round, mga larawan ng 10 beses, 30 beses, 60 beses, at 70 beses na naka-line up sa screen, nakatumbas nanalo si Guning ng 1.7 milyong yuan pagkatapos lamang ng isang round. Ano? Hindi makapaniwala si Tang Yaksan sa kanyang mga mata at tumanggi siyang tanggapin ang resulta. Paano kaya naging napakaswerte nitong si Tang Ining? Hindi mahalaga ang pera, ngunit sobrang mapapahiya siya kung matalo siya sa laro. Nanalangin si Tang Yaksan na hindi na muling manalo si Tang Ining. Sina Chi Zaiyo at Mo Wengi ay nag-aalala tungkol kay Tang Ining sa simula. Ngunit ngayon ay mas nag-aalala sila kay Tang Yaksan. Inaasahan nila na maaari itong maging isang draw. Kahit na hindi ito masyadong malamang, o isang malapit na resulta kahit papaano dahil pumanig sila kay Tang Yaksan at mapapahiya din kung siya ay matalo. Nang makitang nakikipagkompetensya sila sa isa't isa, maraming tao ang lumapit upang panoorin silang maglaro ng laro. Nagulat silang lahat na parehong may maraming chips sina Tang Yaksan at Guning sa kanilang mga kamay. Jesus! Napakaswerte nila!
Hindi madalas na makita ang mga tao na nanalo ng napakaraming chips. Eksakto. Ang slot machine na ito ay may pinakamataas na posibilidad, at tiyak na marami silang nanalo. Sobrang inggit ako sa kanila. Inilagay muli ni Guning ang chips sa slot machine, at nagsimulang maglaro sa ikalawang round. Sa tingin mo ba ay maaari siyang manalo sa pagkakataong ito? Sa tingin ko kaya niya, pero hindi ko alam kung gaano siya mananalo. Hindi pwede. Hindi siya maaaring maging maswerte. Nanalo lang siya ng napakaraming chips. Exactly because she has won so many chips, I think that it is very likely na manalo siya. Muli. Narinig ko na ang isang batang babae ay nanalo ng lahat ng mga chips sa slot machine hindi pa matagal na ang nakalipas. Hindi ako naniniwala. Napakahirap gawin iyon. Nang marinig ang kanilang talakayan, sumimangot si Tang Yaqzhen. Bagamat hindi siya naniniwala na nagawang manalo ni Tang Ain-ing ang lahat ng chips sa slot machine. Bahagya siyang nag-alala, dahil ang prize pool ay nagkakahalaga ng 100 milyong yuan man lang. Kung kailangan niyang magbayad ng 10 beses nito, ito ay magiging 1 bilyong yuan. Sa pag-iisip ng 1 bilyong yuan, natakot si Tang Yaqzhen. Bagamat ang pamilya Tang ay may 12-dosenang bilyong yuan sa kayamanan at kayang-kaya nila ang 1 bilyong yuan, ito ay isang kapalaran pa rin. Kung nalaman ng kanyang ama na natalo siya ng 1 bilyong yuan sa isang laro sa pagsusugal, magagalit ang kanyang ama. At saka, hindi niya ito kayang bayaran mag-isa. Ginawa ni Tang Yaqzhen ang lahat para pakalmeyan ang sarili, at patuloy na sinasabi sa sarili na imposible. Sa kasamaang palad, ang resulta ay kabaligtaran. Pagkaraan ng ilang segundo, pinindot ni Guning ang stop button at unti-unting huminto ang mga reels ng mga larawan. Nang makita ang mga larawang nakahanay sa screen ng sunod-sunod na reel, ang grupo ni Tang Yaqzhen ay nawalan ng pag-asa. Laking gulat ni Tang Yaqzhen na halos hindi na siya makatayo, pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Nagulat din sina Chi Zaiyo at Mo Wenqi, kaya hindi nila sinuportahan si Tang Yaqzhen sa oras. Hindi, imposible. Imposible, inulit ito ni Tang Yaqzhen. Hayaan mo na lang siya, maging sina Chi Zaiyo, Mo Wenqi at iba pa sa paligid ng makina ay hindi makapaniwala. Hindi pwede. Nanalo talaga siya ng lahat ng chips. Walang sino man sa kanila ang makatanggap ng kahangahangang katotohanan ito. Pagkatapos ng ikalawang round, ganap na nabuksan ang prize pool. Tontoneladang chips ang na-spin out sa loob ng ilang minuto. Sa sandaling magbukas ang prize pool, parami ng parami ang mga tao na nagtipon sa paligid ng slot machine, at lahat sila ay nabigla rin. Miss Tang, sa tingin ko ay matatawag natin itong pagtatapos ng laro, sabi ni Guning. Hindi, imposible. Imposible. Nabigo si Tang Yaqzhen na pakalmeyan ang sarili. 1 bilyong yuan. Paano niya ito kayang bayaran? Sumimangot si Chi Zaiyo, at tinulungan si Tang Yaqzhen na makatayo bago siya tumingin kay Guning at nagmakaawa. Miss Tang, pwede bang ibaba mo ang taya? Sobra na. Ginoo. Chi, si Miss Tang ang nagtakda ng taya sa kanyang sarili. Paano mo maitatanggi ngayon? Mukhang hindi nasisiyahan si Guning. Well, naunawaan ni Chi Zaiyo na si Tang Yaqzhen ang nagtakda ng taya, ngunit ang 1 bilyong yuan ay sobra para sa kanila. Sa palagay ko ay hindi natin ito kayang bayaran, sabi ni Chi Zaiyo. Hindi mo kayang bayaran. Ang pamilyang Tang ay isang kilalang super rich na pamilya sa kabisera. Paano posible na hindi mo kayang bayaran ang 1 bilyong yuan lang? Sabi ni Guning. Ano? 1 bilyong yuan. Nagulat na naman ang mga tao sa dami. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyari noon pa man, naunawaan nila na dapat ay nakikipagkompetensya sila sa isa't isa, at ang taya ay 1 bilyong yuan. Ang prize pool ay karaniwang may mga chip na humigit kumulang 100 milyong yuan sa loob nito, kaya walang duda na si Guning ay nanalo ng 100 milyon man lang.
Narinig na rin nila ang pangalan ng pamilyang Tang sa kabisera, kaya wala ni isa sa kanila ang naniwala na hindi ito kayang bayaran ni Chizayo. Kahit na naiinggit sila sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Guning, kinasusuklaman nila ang mga tumangging magbayad ng taya pagkatapos matalo sa laro. Eksakto. Alam nating lahat na ang pamilya Tang ay napakayaman. Bakit hindi mo kayang bayaran ang 1 bilyong yuan lang? Sa tingin ko ay tumatanggi lang silang magbayad ng taya. Kung hindi nila kayang bayaran ang resulta, maaari nilang tanggihan ang laro sa simula pa lang. Dahil pinapuna ng mga tao, si Chizayo at Tang Yaqzhen ay naiinis, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Nanatiling tahimik si Mo Wenqi, dahil ayaw niyang madamay sa gulo na ito. Biglang tumingin si Tang Yaqzhen kay Guning at sinabing, hindi ko sinabi na ang taya ay 1 bilyong yuan. May proof ka ba? Nang marinig iyon, tinitigan siya ni Guning at nagtanong sa malamig na tono, ano? Gusto mong tanggihan? Napakawalan diyan niya. Nahihiya ako sa kanya.